Sa panahon ngayon, mababae man o lalaki, pare-parehas na nagkakamali sa ganitong sitwasyon. Nakakalungkot man isipin pero bakit kasi nabuo pa ang salitang long distance relationship? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung isa ka ngayon sa libu-libong tao na may ganitong klaseng relasyon, mabuting mapanood mo ito. Baka isa ka na sa mga biktima ng salitang panluloko. Paalala lang, ang aking sasabihin ay posible lamang na makatulong sa iyo na makita ang mga sinyalis na niluloko ka na ng partner mo. Sabi nga nila, minsan hindi mo makikita na niloloko ka na dahil nabubulag ka sa pagmamahal mo sa kanya. Or naging kampante ka dahil iniisip mo na paano ka lulukuhin, ginawa mo naman ang lahat para sa kanya. Okay? Kaya kung handa ka na, umpisahan na natin to. Una, umiiwas na siya sa'yo. Hindi na kasing lambing tulad ng dati. Mabilis nang uminit ang kanyang ulo at pabago-bago na ang mood niya. Palagi na siyang irritable. Mabilis na siyang mapikon sa'yo. Kahit tinatanong mo lang kung bakit hindi siya nakapag-reply kaagad sa mga tawag o text mo. At hindi na siya nag-i-explain sa'yo ng mahahaba. Madalas uminit ang kanyang ulo na para bang naghahanap palagi ng away. Nagtatanong ka lang naman sa kanya. Ang mga ganitong klaseng pag-uugali, makikita mo na sa kanya. Bigla na lang siyang naging malamig sa'yo kasi posibleng may nagpapainit na sa kanyang iba. Sobrang nakakalungkot ito. Kasi sa umpisa, masaya naman kayo. Parang pag-aari nyo ang mundo. Parang dalawa lang kayo sa mundong ibabaw. At sa isang iglap lang, biglang nagbabago ang lahat. Pangalawa, may pagkakataon na mahirap siyang kontakin. Hindi na siya nag-update sa'yo, pero nakikita mo naman na madalas naka-online sa mga social media niya. Tapos kapag tanungin mo siya kung bakit hindi siya nagtitext o nagko-call man lang sa'yo, tapos ang palaging sagot, busy ako, wala akong signal, wala akong nare-receive na text mo. Kung ano-ano pang mga alibay o paulit-ulit na palusot niya. Ang masama pa nito, hindi na nga kayo nakakapag-usap, madalas pa siyang online sa mga social media niya. Yun pala, may posibleng may kinakausap na siya ng iba. Pangatlo, nagbabago-bago na ang kanyang schedule. Yun biglang may mga lakad, yung biglang may pupuntahan, biglang nag-i-extend sa trabaho, biglang nag-overtime, biglang may nag-i-invite sa kanya. Biglang naging ganun. Biglang naging active sa kung saan saang bagay. At may pinupuntahan na yan na ibang lugar na hindi mo alam